Ito ang patunay kung bakit napakabilis ng pangyayari sa NBA sa unang taon mo. Pwedeng ginagamit ka, sulit ang minuto mo sa rotation, pero sa susunod na season, hindi ka na ginagamit. Yan mismo ang nangyari kay Jaime Jaquez ng Miami Heat na nung sa kanyang rookie season, 28 minutes ang kanyang ina-average. Pero sa season na ito ay 20 minutes at sa playoff ngayon ay hindi siya ginamit ni Coach Erik Spoelstra. Naintindihan natin kung bakit ginawa to ni Coach dahil para sa kanya, ipinagpapatuloy niya kung sino ang para sa kanya ang mayroong magandang rhythm, mayroong magandang inilalaro. Pero para sa inyo, pwede ba sanang magbigay ng spark itong si Jaime Jaquez galing sa bangko o sa kanilang rotation kung ito'y sinubukan lang ni Coach Erik Spoelstra? Ngayon mahirap to para kay Jaime Jaquez sapagkat kung wala kang minuto, wala kang aksyon, bumababa ang value mo. Hindi pa man talo pero delikado na kung ikaw ay baon sa 1-3 na record sa playoff. Mahirap nang manalo kung kayo'y baon na sa ganyang kartada. Para sa kalaban, isang panalo na lamang ang kanilang kinakailangan, nasa kanila ang momentum, samantalang napakabigat na ng pressure para sa isang kupunang naghahabol pa ng panalo. Ayon sa datos ng NBA, sa pangkabuuan ay mayroong lamang 13 kupunan sa NBA ang nakakambak ng 1-3 deficit out of 275. Napakababa lamang ng tsansa ng isang team na baon sa ganyang record ang makakalagwa. Sa kabilang banda, halimbawa sa Golden State Warriors, sila'y 3-1 na versus sa Houston Rockets. Ibig sabihin nun, mataas ang kanilang tsansa dahil ayon sa datos sa NBA, ang ganyang record o kartada ay mayroong 95% na chances para makaabante na sa susunod na round. Ibig sabihin niyan kapag ikaw ay 3-1 na, mataas talaga ang posibilidad na mananalo na ang team na yan. Samantala, lumalabas naman sa ngayon ang mga usap-usapan, mga chismis sa Lakers na tila nagsisisi raw ang kanilang management sa kanilang pagtanggi noon kay Mark Williams. Matarandaan na ibinalik ng Lakers itong si Williams sa Hornets sapagkat bumagsak raw ito sa physical test. Pero para mismo kay Mark Williams, hindi naman daw nangyari iyon. Sa ngayon, maraming mga chismis ang nagsilabasan na tila nagsisisi na ang Lakers sapagkat ngayon, ang 7-footer na player ang kulang sa kanila. Wala silang rim protector. Si Jackson Hayes, kahit nag-improve siya sa mga huling laban nila sa regular season, sa playoff ay hindi naman siya ginagamit sapagkat wala na nga siyang maibibigay pang maganda para sa kanila. Kaya what if kung kinuha ng Lakers itong si Mark Williams, kung kanilang itinuloy ang trade, mayroon sana silang maasahang 7-footer na siyang tutulong sa kanila ngayon laban sa Minnesota. Pagkatapos nga hong ibinalik ng Lakers itong si Mark Williams sa Hornets, siya'y nagkakaroon ng solidong minuto sa rotation doon at kumakamada pa ng double-double para sa Charlotte Hornets.